ng kapahingaan. Karamihan sa atin ay naghahanda para sa bagyo. Pero pinaka-importante, maghanda tayo para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yun po ang importante sa buhay natin. Yan ang palataya. Mga kapatid, binigyan tayo ng 6 na araw para magtrabaho. Dapat ilalaan mo yan ang isang araw para sa Panginoon. Kasi wala pa nga tayo isang araw din. 2 oras lang tayo. Sabi nga, yung iba, pagka hindi din madalo sa tahanan ng ating Panginoon Diyos, so ibig sabihin, ang kanilang spiritual ay patay. Kaya, so, napakahirap po maglingkod sa ating Panginoon. Pero katulad natin ay tinawag, hindi po mahirap para sa ating Panginoon. Sabi nga, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang salita. Kasi pag nawala na po ang ating katawang lupa, ang mabubuhay na lang sa atin ay ang Espiritu. Hanapin niya po natin. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo, magpuri at binigyan ka ng kamay para pumalagpak at magpuri at pasalamatan. Ang awitin ay siyang gawin natin sandatan at gawin natin dasal para sa buhay natin kaligtasan. Tayong lahat, sabi nga, binigyan ka ng kamay para pumalagpak at siyempre binigyan ka ng pupitong katawan para lang ito sa ating Panginoon purihin, sambahin at dakilain ang kanyang pangalan. Siyempre, sa tawag ko ng kapatid, sabihin muna si Pastor Aslan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po yung magsisimula na. Last days na po. Tayo po ay magbibigay na po tayo sa Panginoon. Kaya marami man tayo o kaunti ay hindi po yung hadlang para hindi po natin puli ng Diyos. Sapagkat ang ating namang kaligtasan ay individual. Kapag po tayo haharap sa Diyos, makikita ang ating mga gawa kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon o hindi. Parang pagkain lang yan. Ang pagkain ay individual din po ang pagkain. Kailangan kumain ka rin para ikaw ay mabusog. Ganun din, kung gusto nyo po magalit ng buhay na walang hanggan, ay kusa ka rin lalaki at maglilingkod sa Panginoon para may pagkaloob sa iyo ang tinatawag na buhay na walang hanggan pagkatapos mo dito sa mundo. Kasi nga, ang pag-alis natin sa mundo ito ay biglaan na hindi po natin inaasahan. Ito ay lumarating na lang na hindi natin alam. Maraming paraan ang pag-alis natin sa mundo at tulad ng sakuna, bagyo, lindol, o disgrasya, o ano man. Pero bago mangyari yun, dapat handa ka at nakapaglingkod ka sa Panginoon. Para kung sakali man mangyari yun, ay hindi ka matatakot at maiiyak na harap sa Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos ay pag-uwi. So hanggang po yung tao ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na piliin siya at paglingkuran siya. At ang sabi ng Biblia, anong araw ay magawa ng ikabubuhay. Ang isang araw ay ilaan ito para sa akin. At ang pangako naman ng Diyos sa akin ay buhay na walang hanggan. Hindi dito sa mundo nito, kundi doon sa kabilang buhay. Kaya tayo po umamit sa Panginoon, awitin po natin, Heaven declare your glory.
na bumabagta, Panginoon, upang mananasa, Panginoon. Dalangin ko ka ng bagyong ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Winawasan kita, dinuduro kita. Ngayon din sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Wala ka kapangyarihan upang manalangsa, mawasak sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, lumayo ka ngayon din at huwag ka magbigay na sabuna sa lahat ng tao sa mundo ito. Sapagkat ang mundo ito ay pag-aari ng aming Panginoon Jesus. Ang lugar ito ay pag-aari ng aming Diyos na may likha nitong langit at ng lupa. Hallelujah, Lord. Kaya sa mga oras mo ito, Diyos, samahan niyo po kami na purihin ka at paglingkuran ka. Sambahin ka, O God, sa Espiritu at sa katotohanan sa mga bagay na hindi namin nakikita, sa mga bagay na hindi namin naiipon, sa mga bagay na hindi namin nabubuhat, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Katulad ng hangin, pagdaman hindi namin nakikita ang hangin ito, ngunit ito ay aming nararamdaman. Ganun din, O Diyos, pagdaman hindi namin ikaw nakikita, ngunit nararamdaman ka namin na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Sapagkat ikaw ay sabi, O God, dalawa man ang tatlo na nagkakatiro sa dakilang pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya Diyos, tagamin niyo ang aming mga papuring pagsamba. Ang mga awitin na aning awitin, ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Bilang pagsamba namin sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap mo sa mga taong sumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka, luluwalhatiin ka namin at kasambay ka namin sa oras na ito, God, sa pangalan ng mga anak at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus.
pagtawanan ng mga tao, Panginoon. Hindi kami nahihiya na nakikita ng mga tao na pupuri at pagsasamba sa iyo, Panginoon. Sa mga nagsabi mo, hindi ka kaya ka namin sa harap ng mga tao. Hindi ka kaya ka rin, hindi ka kaya mo rin kami sa harap ng iyong Ama na nasa langit. Kaya salamat, Lord, na kami ay tinitingnan ng aming kapaligiran, Lord Diyos. Hindi kami nahihiya na purihin ka. Sambahin ka, gamitan ka, Panginoon. Sa mga alam namin, Lord Diyos, ginagawa namin ito, Lord, para kami makarating sa langit na iniyanda mo, Panginoon. Ikaw ay naghanda ng aming mga tahanan. Ikaw ay sabi, O Diyos, huwag kaming mawalisa. Manalig kami sa Diyos at manalig din kami sa iyo. Sabagkat sa bahay ng aming Ama ay maraming sila. Kung hindi kayo, ako'y pararoon. At ipagahanda ko kayo ng magigirhan. Kapag nagpaganda mo na kayo ng magigirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroonan. Lord, salamat. Tawa sa iyong pagbabalik at managnan mo kami na nagpupuri at nagsasamba sa iyo. Managnan mo kami na tinadakila ka namin, sinasamba ka namin, na hindi ka namin ikinahiya sa maraming taong nakatingin sa amin, O Diyos. Marahil, Lord, sa tingin ng Panginoon ay walang kamulan at gawain ito. Ngunit sa amin ay napakahalaga sapagkat alam namin hindi kami nagarito sa mundo nito. Kami ay pansamantala lamang, tatagal lamang ang aming buhay sa tinagdaming panahon, Panginoon. Kaya habang kami ay nabubuhay, Lord, pupurihin ka namin. Gamitin mo lamang kami na mag-instrumento mo, Diyos. Upang ang mga tao ay walang may dahilan pagdating ng takdang panahon, Panginoon. Yes, glory Jesus. Purihin ka, sambahin ka naman sa amin ang Lord. Eyes will
Singing I love you, Lord. Singing was there a moment like this? In moment like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my head. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, Yes, Lord. Ang mga awit ito, Diyos, ay para lamang sa iyo, Lord. Ibinigay niyo po ito sa amin, Panginoon, upang sa mga magitan ng mga awit ito, Lord, ay mapapulihan pa namin ang mga paglingkuran pa namin, ang masamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa kapatid. Ay po ang mga papuling awit po ito, Diyos. Ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Ito para kanino manukan. Ito ay para lamang sa iyo, Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Panginoon. At ikaw din ang Diyos ng aming sinasamba sa lugar ng Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinanangita ka namin, tinatas ka namin sa mga puros mo ito, Lord. Kaya samahan niyo po kami sa panambahan mo ito, God. Hindi namin nais na kami lamang ang magpupuri at magsasamba sa iyo, Panginoon. Nais namin silang makasama, nais kami silang makapilit, Panginoon, katulad namin, Lord. Kaya samahan niyo po kami sa mga oras mo ito, God. Ikaw ang pinapupuri ng pagkikinturan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga tayo magsabi ng Amen. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat sa buhay natin bilang Siyempre mga kapatid, sa pag-ising sa mga lagi po tayo magpasalamat sa Kanya. Sabi sa lahat, tayo ay dapat natin pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat siyang nagbigay sa buhay natin. Magpapasalamat sa buong isang linggo para sa ating Panginoon.
Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw nating buhay. Yung mga bagay na patuloy na ibinibigay ng Diyos sa atin. Dapat na yan ay pasalamatan natin. Sabi nga, kung anong ibinigay sa'yo, makontento ka. Di ba? Pasalamatan mo, na-appreciate mo yung kahit maliit na bagay o malaking bagay. Dahil yan ay nanggagaling yan sa Panginoon. Lahat ng bagay ay nanggagaling yan sa Panginoon. Dapat natin yan pasalamatan. Lalo na yung buhay na patuloy na ibinibigay ng Diyos sa atin. Di ba? Utang po ang ating buhay sa Panginoon. Dapat natin yan ibalik sa Kanya ng may pasasalamat. Dahil hindi lang tayo inilabas sa mundong ito na walang layunin, na mayroong layunin ng Diyos sa iyo. Hindi lang tayo binuhay dito sa mundo na kumain, matulog. Hindi yun eh. Dahil may gagawin ka sa Panginoon. Hindi lang yung buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kundi, sabi nga ng Panginoon, binili na kayo ng malaking halaga. Higit pa, hindi lang sa pera, kundi binili tayo ng Diyos na napakalaking halaga. Yung kanyang dugo, na yan ang pinambayad sa buhay natin. Kaya po rin ng Panginoon, sabi nga, anumang mga pagsubok, anumang mga trahedya, sabi nga, nangyayari yan. Sabi nga, magalak ka pa nga eh sa mga bagay na nararanasan natin dahil kalooban ng Diyos yan. Hindi yung kalooban natin ang siyang masunod. Lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo, kalooban ng Diyos yan. Wala tayong magagawa dahil ang Diyos ang siyang nagpasya. Diba? Hindi natin pwede hadlangan. Hindi natin pwedeng harangan dahil yan ay kagustuhan ng Diyos. Di ba? Wala tayong magagawa. Ang kailangan lang natin ay maglingkod sa Kanya. Lumapit at magsisi ng ating mga kasalanan. Kung anumang ating nagawang kasalanan sa Kanya, ito ay pagsisihan po natin sa harapan niya. Di ba? Sabi nga, hindi nyo ba alam? Ang buhay mo, yung katawan mo ay templo ng Diyos. Di ba? Huwag natin yan sayangin. Dahil yan ibigay. Pag sinabing bigay, ito'y wala kang kahirap-hirap. Bigay nga eh, kaya regalo. Dapat mo yan ingatan. Di ba? Na hindi yan masisira. Nga lang, pag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, parang hindi ka satisfied sa ginagawa mo eh. Gusto mo pa, higitan pa yung ginagawa mo. Kaya yung buhay mo, sabi nga, iniingatan ng Diyos yan. Kaya Lord, marami pong salamat sa buhay na nakakamtan natin sa araw-araw. Maging ang mga paligid, maging ang mga dumarating na mga sakuna, kalooban pa rin ng Diyos yan. Kaya wala tayong magagawa. Ang mahalaga, lumapit tayo sa Kanya at maglingkod, magpuri, sambahin siya sa Kanyang pangalan. Amen. Kaya tinatas ko siya ng may pasasalamat. Amen. Amen. Next po, siyempre si Brother Jiro. Amen. Okay, salamat sa Panginoon din. Subuhay ang Diyos sa puso natin. Yun, napakabay ng Panginoon. Magbibigay muna ako ng verse dito sa Kawikaan 23:12. Sabi ko naman, huwag kang hiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. So, napakaganda. Alam mo, minsan pagdating ng linggo,
mga Sabado pa lang, kailangan maghahanda na tayo ng titis mo na sasabihin. Pero ngayon ko lang ito, sabi ko na naman ng ano kasi nagmamadali ako. Yun, kaya medyo nandito ako nang nakita ko mga 5 minutes, 10 minutes. Pero dapat bago mag alas 10, nandito na. Salamat sa mga nagpapasturalan. Silang dalawa dito. So, puri ng Panginoon. So, ang ano ko, yung itong bagyo. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit sa malakas, sa ibang sa taas lang dumaan, hindi sa kalupaan. So, ibig sabihin, nakalampas na po siya. Alam mo, totoo lang, sa panalangin talaga, sa lakas ng panalangin, panalangin ng mga manampalataya, talagang tutugunin po yun eh. Ganito, nung kalagay ng linggo, sabi ko yung nanalangin, talaga dinibigyan. So, salamat sa Panginoon. Alam mo, nakakalungkot sa Cebu, kasi, napapanood ko sa kaya pala nagkaroon doon ng ganon, kasi yung kabundukan, tinatag pala yun. Ginawa nila ng ng kapanahon pa ni Pangulong Duterte. Ginawang negosyo ng China, tama daming truck na yung pala. Ewan ko lang kung totoo napunta dito sa Ross Boulevard, yung mga buhangin ng mga puti, galing pala sa Cebu yun. Diyan para maging maayos. So, ibig sabihin, nakaganda rito, tapos doon naman sa lugar nila, nakapinsala. So, talaga, hindi natin alam sa kumbaga parang sinisira natin yung salita, yung kagubatan. Totoo po yung nakita ko sa YouTube. So, nakakalungkot, doon talaga. Kaya sabi nga rito, napapansin ko, kung wala kang halaga sa Panginoon, baka mamaya hindi ka na pansinin ni Lord. Alam mo yung mananampalataya, hindi na po natatakot mawala yan kasi nakailog na yan eh. Ramdam ko yan. Kasi bakit? Nakailog ka na eh. Wala ka na sa impyerno, wala ka na sa Langit talagang pupuntahan sa mananampalataya. Kasi sabi ko nga, pagdating ng linggo, kailangan may panahon ka. Kasi baka pagdating ng panahon, wala na si God panahon sa iyo. Kaya ang verse na to, sinabi ko nga, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mo mabuti ang salita ng karunungan. So, ang salita ng Diyos ay karunungan sa Bible. Kaya salamat sa mga kapitbahay. Alam ko, may nasa naririnig dyan, pero minsan nahihiya sila. Ano ba mayroon dyan? Kaya wala nang. Tingnan mo, nakakalungkot sa Sudan, grabe yung bagyo doon. Mas maraming patay, grabe Kaya isang iglap lang, pwede tayo ng nilod eh. Alam mo, may mga hula, iba mga propeta. May propeta ang lumutang sa'yo, pero hinuhuli siya kasi nangyari nga ito, yung pagpasok ng November. Ganyan, October, November, tapos December, mayroon pa. So, dumating ang mga bagyo, iba, mga sakuna. Tapos yung vulkan. Pero talaga ako may bulog sa ilalim, wala tayong bulog, dadaanan lang. Pero ang dulo, doon pala ko kasi doon mga bulkan eh. Ang pinagbabantay dito yung sa Pagtaal ba yun? Sabi dito, meron dito sa lugar natin. Meron dito na umano na rin, pero hindi naman tayo kasabo inabot. So, nakakalungkot kaya naman tayo talagang paghahanda. Alam mo yung mga Kristiyano, inano ko sa Panginoon yan, matatag talaga eh. Kasi nakarinig tayo, Lord, anong oras kunin mo? Sa'yo naman to eh. Diba? Lagi ko lang talaga napakano na ng Panginoon. Kaya, sabi ko, pag ulan talaga yung panahon kay Lord, baka si Lord ulan na rin siyang panahon sa'yo. Kaya pagdating talagang linggo, kailangan makikinig ka, nakaredy ka, diba? Sa Sudan nga, sa Jamaica, sa lugar na yun, basta kawawa talaga, napapagod talaga. Grabe, kung anong nangyari sa atin, wala pa sa kalahati, sa kanila malupit na. Grabe, napapagod si Lord. Daming hindi Lord, tapos mga bata, mga inalod, million siguro na alod, million talaga, dami. Sundan sa Sudan, pati Africa. Kasi may ginto sinuhukay doon eh. Ginto, parang ganito tinukay sa atin. Yung mga ginto, ibig sabihin, ang lupa na natitibag na. Pag natibag yun, guguho na ang lupa. So mapiperwisyo yung walang alam. Katulad sa Cebu, di ba? Nakakano talaga sa Cebu. Kaya tuloy salamat sa mga taga rito, makakarating itong salita.
Tapos salamat sa ating Pangulong Marcos kasi patuloy siya nagpupunta. Diba? Kaya talagang gagamitin talaga sa mabuti. Sabi ko, mag-post na ako. Ito, totoong nangyari sa akin ako, Marcos eh. Tapat lang tayo. Ibig sabihin, si Marcos kasi nasa Bible eh. Yun ang hinahan ko. So, napakabuti talaga. Kahit anong sabihin sila, okay lang. Kasi Marcos is God. So yun, kahit naman kasi nung po basta mabuti, yun mahalaga. So yun lang, maraming salamat. Amen.